Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Yon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa." Nagmakaawa si Moises kay Yahweh. "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelitay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahan ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi galing sa tao ang aking patotoo. Sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawaing ipinapagawa sa akin ng Ama, ang siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Hindi na natili sa inyong mga puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y
magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Subalit, kilala ko kayo. Alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Subalit, ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayo maniniwala sa akin? Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Dahil hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga isinulat niya, hindi rin ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. If I testify on my own behalf, what I say is not to be accepted as real proof. But there is someone else who testifies on my behalf. And I know that what he says about me is true. John is the one to whom you sent your messengers. And he spoke on behalf of the truth. It is not that I must have a human witness. I say this only in order that you may be saved. John was like a lamp, burning and shining. And you were willing for a while to enjoy his light. But I have a witness on my behalf, which is even greater than the witness that John gave. What I do, that is the deeds my Father gave me to do. These speak on my behalf and show that the Father has sent me. And the Father who sent me also testifies on my behalf. You have never heard his voice or seen his face. And you do not keep his message in your hearts, for you do not believe in the one whom he sent. You study the scriptures because you think that in them you will find eternal life. And these very scriptures speak about me, yet you are not willing to come to me in order to have life. I am not looking for human praise, but I know what kind of people you are. And I know that you have no love for God in your hearts. I have come with my Father's authority, but you have not received me. When, however, someone comes with his own authority, you will receive him. You like to receive praise from one another, but you do not try to win praise from the one who alone is God. How then can you believe me? Do not think, however, that I am the one who will accuse you to my Father. Moses, in whom you have put your hope, is the very one who will accuse you. If you had really believed Moses, you would have believed me, because he wrote about me. But since you do not believe what he wrote,